dami na sayang. So welcome back sa panibagong patch update. Alam mo, kanina pa ako nagsasalita, nakapatay pala yung camera ko. So ayun, ngayong araw babalik tayo ng opisina. Pero ngayon din ay first time natin lalabas na may pinapatupad na NCAP. Yung NCAP ay yung non-contact apprehension. Ibig sabihin ay wala nang actual na tao na manghuhuli sa'yo. Pero sa ngayon ay meron ng 1 week na pinapatupad yung sistema na yan. At ngayon titingnan natin kung yung mga dadaanan natin ay nasa sakop ng ganun. Although hindi naman tayo dumadaan ng EDSA, pero ang nabasa ko merong kasama rin ang Araneta Avenue. So ako hindi naman ako against dyan sa NCAP na yan. Although maganda nga yan dahil first hand na experience ko sa sa Dubai. Wala ka talaga makikitang nanghuhuli sa daan. Ang issue lang kasi parang napakahilaw pa para i-implement ito sa atin dahil doon sa sa mga road condition tulad ng mga signage, yung mga lanes, siguro kailangan muna nilang ayusin yan. Kasi sa Dubai talaga maayos yung mga kalsada ron. Wala kang reason para bigla kang gumilid o dumaan sa sidewalk. At yung mga bike lane nila ay nasa loob ng sidewalk. Yung mga kalsada natin ay hindi parang built sa ganon. Although hindi naman ibig sabihin na mga muti na tayo lagi dahil nga palpak yung kalsada natin. Sa ngayon kasi meron talagang trust issue yung mga motorista sa ganyang sistema. Kung yun nga sa actual kang hinuhulin, nilalagyan ka ng violation ng hindi mo naman talaga ginawa lalo na itong hindi mo nakikita. Tapos nagkaroon pa ng incident na na hindi makadaan yung emergency vehicle, yung ambulansya dahil nga doon sa NCAP na yan, dahil ayaw umusod ng mga nasa unahan dahil nga naka red light. Syempre pagka umabante sila sure yun yung pinapangambahan nila na magkakaroon sila ng violation. Pero kung hindi lumabas yung video na yon, hindi sasabihin ng MMDA na exempted kayo sa NCAP pagka may pinagbigyan nyo yung mga emergency vehicle, di ba? Tulad doon hindi man lang nila sinabi ka agad doong umpisa. So sa ibig sabihin sa ngayon ay pa rin talaga, nangangapa-ngapa pa rin. Tutusin dapat pa lang yan experimental. Pwede naman sigurong patupad nila, pero gawin muna nilang meron pa rin siguro mga nanguhuli sa labas. At the same time umaandar na yung sistema na NCAP. Parang transition ba? So pwede ka nila padala ng violation notice kung may nakita, pero sabihin natin wala pang fine. Parang warning. Medyo kasi talagang ang concern lang ng tao dyan ay yung mga violation na hindi naman nila talaga sadya. Ayan, dito may mga CCTV na rito. Pero hindi ganyan yung mga CCTV na NCAP Sarap ng dumaan dito, aspaltado na Dati meron kang bigla madadaanan dyan na bigla angat ng kalsada tatalbog ka bigla. Mamaya pagpasok natin ng show meron yan. And alam ko show meron, may NCAP. Well, tingnan natin. At wala rin pang wala ang Shaw Boulevard, wala namang motorcycle lane yan Ito wala rin tulad yan, wala pang stoplight. Ano yung susundin mo? May enforcer ba? Huminto yung mga tao siguro may nag-enforce. Huh? Tulad ito yung plaka nyo walang huli, NCAP panis. Laminated na laminated na plaka. Hindi plaka yun name tag yun tayo, baka mahuli tayo dyan. Kasi na to, Quezon Avenue na to Baka mamaya kasi pag doon tayo pumesto sa gilid, although makakaabante tayo hanggang unahan
Baka mamaya madali tayo ng ano dyan for mga ano ba to? Right turn only. Start na ng tag-ulan pero sa ngayon ay mainit pa rin. Maya-mayang hapon yan, uulan na yan. So ngayon papasok, nandito na tayo sa another half ng Araneta Avenue. At ngayong araw yata yung grupong Manibela is nagrarally against dyan sa ano sa pagpapatupad yung NCAP ayan sila. Di ba yan yun? Yung nagrarally doon sa likod. Papansin din naman natin kung ano. Tingnan nyo yung mga motor kanina, hindi gumigilid sa kanan. Ang pinaka safe na talaga sumabay na lang tayo sa flow ng mga lanes na dinadaanan natin. Especially kung hindi naman traffic, hindi na umaandar naman, okay lang yun. At maintain hanggang 60 para safe yung speed natin hanggang 60 lang. Hello? Yeah. So, ano mo nag-wait? Bababa na dati? Pabuksan mo kay Vincent. Nasa biyahe na ako Umalis ka? Oo. Wala na ako dyan sa bahay. Okay, Ate Jen mo. Okay. Ate Jen mo nandyan sa bahay. Ate Jen mo, di pumasok. Sige. Okay. Sige. Dito pwede tayo kumanan kasi kakanan naman talaga tayo. Nandito na tayo sa Santa Mesa. Kayo, tingin nyo, ano pa mga dapat ayusin bago nila ipatupad tong NCAP? I-comment nyo na nga lang. I-comment nyo nga dyan sa, sa baba. Eto, alam ko, pwede mag-right turn rito kahit red. Ayan, safe tayong mag-right turn dito kahit red. Nasa tamang lane tayo, yung arrow nya, no? Dapat dito ka Dito may mga enforcer pa rito. Pagka dito ka pumesto sa kabila, tapos kakanan ka, ayan, tiyak, huli ka. And wala nang umaano rin sa dulo. Wala nang tumatawid rin sa may, paglagpas ng pedestrian. Tama naman na dyan sila. And wag nating ibablock yung pedestrian lane. Frigid air. Ayun, dyan galing yung tawag natin na frigidaire. Nakakatuwa din na marunong naman din pala talaga sumunod yung mga motorista natin. Kasi syempre, di ba, bago ka makakuha ng lisensya, educated ka na sa sa rules ng kalsada. Kaya ka nga may lisensya Yung lisensya yun yung parang proof mo and certificate mo. Ayan yung mga signs tulad yan, no right turn on red signal. Pagka medyo nasa hindi niya mo basta-basta makikita Diyan marami na huhuli sa no right turn on red signal. Kasi bihira lang yan hindi yan common. Ito pa isa sa mga medyo confusing. Tulad yung bike lane na yan. Kung makikita nyo, meron dalawang sign ang nakasulat dyan Di ba? Nakita nyo yung sign ng nagbibisikleta, tsaka sign na parang arrow sign. Saan ba yun? Ayan yan. Ibig sabihin yan, yan, shared lane. Ang pagkakaalam ko, kung di ako nagkakamali, pakicorrect na lang ako kung pwedeng dumaan dyan ang bisikleta at ang motor. Kasi mayroong mga bike lane na talaga exclusive for motorcycle, for bicycle and scooters. Yung scooters na yung nakatayo, hindi yung scooter na tulad ng dala natin. Tulad nga sinasabi ko dati, okay naman tayo dumaan sa ganyan, sa bike lane, dahil hindi naman lahat ng oras ay puno na nagbibisikleta yan. Malaking oras na walang dumadaan dyan, so nasasayang yung space. Ang ko lang ay kung may dumadaan na
nagbibisikleta, ay bigyan natin sila ng priority. Ang laki ng gawak nito ah. Wala niya kung may mga obstruction na ganyan, o tapos nag-counterflow yung iba ron, huli na ba yun? Ang sabi naman ng MMDA ay nire-review pa ng ano yan, ng tao. So ang question is, mabibigyan ba talaga ng consideration yung mga ganon? O lahat ba mare-review sa dami-dami ng kuha niyan? Alam ko hindi ano yan eh, hindi pagkakaalam ko lang hindi real time nilang na ano yan, nare-review. Kumbaga yung kung pinapanood nila actual. Syempre pagka ano yan, sabi natin kahit maraming tao yan, hindi mo masusubaybayan ang every second yan. Sabi natin meron ka nakitang nag-violate dyan na ano, syempre kukunin mo yung plaka. Ang sabi naman nila ay nakukuha daw ng AI. Ang question is gano'n ba ka-precise yung AI na yun. Kaya para sa akin talaga napakahilaw pa para i-implement ang NCAP. Pero may NCAP o wala, sa mundo talaga dapat tayo sa rules of traffic. Simple as 1, 2, 3 lang naman yun eh. Kumbaga combination na lang yan na disiplina at common sense. Uy, ang laki nito, ano kaya yan? May signal siya, hindi pa siya pumaporma ng ano, saan ba siya pupunta. Naabutan na tayo ng mixer. Hindi ba natin siya maunahan? Kakaliwa ka ba, boy? Ngayon kakanan na siya. Wala na rin talaga dumadaan gaano sa ano, no? Ayan, no? Ang nakaraan, pila-pila mga motor dyan sa bike lane eh. So yan, chill ride lang talaga. Hindi mo naman kailangan makapagkarera lagi. At hindi naman talaga kailangan yun. Nasa kalsada tayo eh. So ayan, maraming salamat sa pagsama ulit sa ating munting patch update. Ay mga pinagsasabi ko, may saysay man o wala, ay mga opinion ko lang naman yun. So don't forget to like and subscribe. Libre naman po yan. And hanggang sa muli, see you on the next one. God bless po sa ating lahat. But I got you close and